We are not questioning yet yung legalidad ng pag-create or pag-reorganize ng council, ng National Security Council. Pero kini-question natin yung wisdom nito. Ano ba ang kinabuti ng bagong pag-reorganize sa National Security Council? May kaibahan pa ba ang function ngayon ng NSC dito sa mga members ng NEC sa regular functions nila talaga sa government, yung mga officials, matapos ngang matanggal itong mga napakalawak na mga experience nitong mga dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Kasi kung mapapansin natin, si dating Pangulong Erap, naging mayor din yan sa mahabang panahon. Naging VP, naging presidente. At meron din siyang na-encounter dati, di ba? Sa panahon niya, nag-declare din siya ng all-out war. Sa panahon din ni PGMA, nagkaroon din tayo ng krisis, isang batikang ekonomista, naging mambabatas rin, napakalawak ng karanasan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ilang dekadang alkalde sa pinakamalaking lungsod sa buong Pilipinas, and at the same time, naging presidente, no? At may magandang rating sa taong bayan. At ito, si Vice President Inday Sara Duterte na sa mahabang panahon, naging local chief executive. Ito po yung mga frontliner po na ramdam kung ano yung pangangailangan ng taong bayan. At nabanggit mo nga, hindi lang naman puro pandepensa natin, no? O kasi pag sinabi mo kasing national security, ang papasok sa isipan agad yung makukonek agad sa militar po, attorney. Well, even if we're talking about, so sabihin na natin, ang pinag-uusapan natin ay internal security. Itong mga past presidents din ay may unique experiences. You're right, President Erap, remember Albarca sa yung kanyang gains sa mga Mindanao campaigns. Of course, former President GMA survived several, challenges sa kanyang leadership. So President Duterte as mayor was able to help resolve some of the conflicts pagdating sa insurgency. VP Inday continued that tradition. So nakikita natin na kung we're just talking about even military challenges, meron silang mga unique experiences pagdating sa ganyan. So if we're talking about threats to national security, such as military threats from insurgents and so on, then they have a lot to bring to the table. Ekonomista si former President Gloria Arroyo, so maaari siyang makapagbigay ng insights tungkol dito sa economic factors na nagko-contribute sa stability or instability ng bansa. But the unusual thing here is, isa doon sa mga pressing concerns ngayon sa bansa ay ang pagtataas ng presyo ng bilihin at lalong-lalo na ng pagkain. Nakikita natin, ito ay isang challenge sa seguridad ng bansa. Pero hindi nila pinag-uusapan. Inuuna po nila ay ang pagtanggal ng mga dating Pangulo at saka ang Vice-Presidente sa National Security Council. So ang iniintay ko ngayon, ano ang magiging polisiya? Ang National Security Council po ay policy-making body and advisory. So ano ang inaabiso nila? Nag-aabiso ba sila sa Pangulo? Sino ba ang nag-abiso para magbago ang organisasyon at ang membership ng council dito sa NSC? So, these things, tama kayo. So, that's why we're saying na we are not questioning yet yung legalidad ng pag-create or pag-reorganize ng council, ng National Security Council. Pero kini-question natin yung wisdom nito. Ano ba ang kinabuti ng bagong pag-reorganize sa National Security Council? Ang nakikita ko dito is they do not want dissent. Okay. At mahalaga ito, siguro parang hindi sila natututo doon sa mga dating diktadurya. Pag walang nagdi-dissent, yung opinion mo, yung information na nakukuha mo will not be tested. Kumbaga, pati yung mga proposed policies, kung lahat ng nakapaligid sa'yo ay mga yes men, then you will be the emperor without any clothes. Matatakot lahat ng tao na sabihin na kahiya-hiya ka na.